Ayun, okay. Good morning sa lahat, no? So, ngayon, nagbenta muna tayo ng Ethereum natin, no? So, profit tayo ng 260 USDT. Pero ngayon, ito na siya, oh. So, nandito na yung ating Ethereum. Kumbaga, bakit tayo nagbenta ng Ethereum? So, tinitingnan ko kasi itong kay BTC, no? So, may big announcement din kasi si President Donald Trump. No, kung titingnan natin, may mga meron siyang nire-repost, no? Kumbaga, meron siyang gagawin na hindi pa nagagawa ng iba. Tapos yung ito, puro good news, no? Ito, basahin niyo na lang to, pero ang pinaka inaano ko dito, ito, United States announced trade deal with China, no? So bukas meron silang pag-uusapan. Kumbaga ina-expect ko ngayon na maglalaro ang market ngayon. Okay? So ngayon kailan tayo papasok, no? Kailan tayo papasok? Pero mamaya pag-usapan natin 'yan. BTC muna tayo, mga kapatid. Sa BTC, okay, sa liquidation heat map, kung makikita natin may malaking liquidation dito sa area na to. At ang layo nitong area na to, no? So iniisip ko baka lang biglang kunin to, no? Pag biglang kinuha to, syempre, di ba? Doon tayo mag-e-entry ng good position, or kung kunin naman to, wala namang problema yan kasi etong area na to ang target ko. Etong 104,900, di ba? Kaya kung mapapansin nyo, ito yung pinaka resistance natin, si 104,800. Once na mabasag to, I think, no? Pag nabasag to, possible baka lumipad si BTC. Kinuha ko yan sa 1 week time frame. So ayan siya, ha. Sa 1 week time frame, pwedeng mas mataas pa dyan, or pwedeng dito sa area na to, pwedeng sa 100 sa 105, pwedeng sa 104. Pero dito na ako papasok, mag-e-enter ako sa 104,800. Okay? So yan yon, mga kapatid, no, sa BTC natin. And sa Ethereum naman natin, sa ETH natin, kung mapapansin nyo, sakto na sa 2.5 siya. So nakapagbenta tayo kahapon na sa 2.520, no? So inayaan ko lang, kumbaga. Pero ako, ang next target ko is kunin muna si 2.564 or si 2.6 na. Baka kay 2.6 na ako mag-enter, baka dun ulit ako mag-buy, no? Ibig sabihin, nag-sell muna ako ngayon, hayaan ko muna kung ano mangyayari sa crypto, no? Kumbaga, sabi ko nga, withdrawing ko na yung puhunan, yung 400 natin, 400, tapos ititira ko yung 260. Yun yung lalaruin ko sa buy and sell, mga kapatid, no? Para at least hindi tayo, alam niyo na, hindi tayo masunog, baka biglang mabawian pa, di ba? So take mo na, secured mo na yung profit, yun yung importante diyan. And then palaruin mo yung i-secured mo na yung puhunan, yung profit na yung palaruin mo, di ba? Sabihin natin 260 din yan, di ba? So malaki-laki. And then naglagay ako sa future ng 1,000 USD, no? May makikita kayo diyan na 1,000 USD, ayan. Saan yung 1,000 USD na yan? So naka-place order na ako, trigger kay Ethereum, and then gagawin ko yung trigger ko kay BTC. Kaya kay Ethereum, kung mapapansin nyo, buti na lang nakita ko, naka-isolate, oh. So i-edit natin yan, i-cross natin kasi talagang ano to, no, medyo mabigat to, baka mamaya mabilisan din talaga. So ano tayo dito, susubukan ko mag-long position ng high margin, siguro nasa 300 USDT. High margin na sa akin yun, no, yung 300. First time kong gagawin yun sa future, no. And then sa BTC, ganun din, nasa I think 200 USDT kay BTC, mga kapatid, no. Kumbaga stay put lang muna ako, kumbaga ano lang, relax lang muna ako. Hindi muna ako yung tipong magigreedy muna ngayon, napapasok ako na maaga. Hindi, titignan natin, baka mamaya mag-down muna, mag-accumulate muna, ay kumuha muna sa ilalim bago biglang lumipad. Yun yung iniisip natin dyan. So tinitingnan ko to, si liquidation heat map. Kung mapapansin nyo, hindi umangat kahapon, no? Pero kumakapal na to, di ba? Kumakapal na rin siya, ha? Oh. Kumakapal na din. Tapos tingnan niyo yung sa ilalim, oh. Medyo numinipis, no? Kapag ito nawala, possible biglang lipad diyan. Pero mamaya tingnan natin, importante yung may support and resistance ka. 104,800 tayo kay BTC, mga kapatid. So yan yung nakikita ko diyan. Okay, diyan ako mag-try mag long position. Olats kung olats. Pero
mababa lang yung ating leverage na sa BTC maglalapag lang ako I think times 20. Kay Ethereum times 11 lang ako kay Ethereum, no? So para at least ano lang, para malalim if ever biglang bumaba, malalim yung paghuhugutan, okay? So next sa Pi network naman natin, ako simple lang hindi tayo tulad nila na may ang dami-daming kailangan gawin, di ba? So tama na ako okay na ako sa fundamentals, yung nakikita ko yung news, may mga good news, tapos may mga bad news, nakikita ko yan. So dun tayo papasok lalo na sa spot. So nakikita ko dito, pasensya na dito sa graph natin kasi ito yung nakita nyo na pinapakita ko dati kay ano, di ba? Kay Pi network. So tingnan nyo, lahat yan dinaanan, lahat ng guhit bata natin, no? So pati yung ano natin, yung yung resistance natin noong nakaraan na 0.78, ito yung binigay ko sa inyo. O yun, nag-God candle siya. Okay, God candle yung binigay. Ngayon, dito tayo ngayon papasok, no? Ako for me dito ako papasok ngayon kay 1.2, no? Kay 1.2 ako papasok. Susubukan ko to kay 1.2 kay Pi network. Kay Pi network naman, ang magiging puhunan ko diyan is 50 USDT lang. Okay, 50 USDT lang ang magiging puhunan ko kay Pi kasi wala naman ang Pi sa akin kasi ang gusto ko diyan bumagsak muna ng 0.3. Pero tingnan natin kung ano yung mangyayari, no, kung babagsak pa siya ng 0.3 or sa susunod na bear market baka isa si Pi sa iispatan natin. Okay? So, yun lang yan mga kapatid, no. May big announcement tomorrow at ang announcement na yun nandirito, sinend ko sa group. Ayan, no. US announced China trade deal in Geneva. So, I think tomorrow to. Kailangan lang natin makita. No? For immediate release, 05/11/25. So, kahapon to ginawa. Ay, hindi. Ngayon yan. Kasi 12 ngayon dito sa Pilipinas. Okay? So, ingat lang tayo. Importante talaga yung may fundamentals tayo, mga kapatid. No? Tapos, alam natin, para at least, di ba, safe tayo. Ito, kung titignan nyo naman yung sa Ethereum, good na tayo dyan. Nakapag-TP tayo ng ng 520, di ba? So, ang gagawin na lang natin, maghihintay tayo. Ano lang naman ba yung Ano lang naman ba yung tawag dito? Yung sa 1 week yan. Yan. Okay. Ano na lang ba yung 70 USDT or 80 USDT na iangat ni Ethereum, di ba? Kung gaganda naman, kung magmo-moonshot ka naman ng 2.6, di ba? 2.6 pataas. So, yun lang yun para at least maging safe lang, okay? Baka mamaya, yung iba pasok ng maaga. Meron naman ganun, pumapasok ng maaga at nagka-cut-loss na lang ng 30%, di ba? Kasi, ano na yan risk, ang risk naman nasa inyo yan, mga kapatid. Okay? So, yun lang yun sa akin, mga kapatid. Nakita nyo na yan, So, sabi ko, nagbenta na ako ng Ethereum. Tulad ng sinabi natin, kukunin ko na yung 430, tatabi ko na yun, no? Sabi ko nga, ano lang yun kung hindi na nga dapat ako mag-i-invest ngayon kasi nga alam ko naman na, sabi ko, tapos na ang investment time, dapat relax na lang. Kaya lang, may nakikita ako opportunity, kaya bumili tayo nung mababa. So, meron tayong extra ng 260. So, matalo man yung 260 natin, break even lang tayo. Okay? So, pero hindi natin hayaan matalo yan, no? Hindi natin hayaan matalo yan, okay? So, yun lang AGX at good morning sa atin lahat. Ingat and ngayon, no? Botohan ngayon, okay? Halalan. O, boto natin kung sino yung dapat, okay? Saludo sa inyo lahat.